Ano ang pinaka-tugatog na pangarap mo na nais mong marating sa mundo ng musika? Siguro ako po, ano lang alam mo yun, hindi siya lang Baga gusto ko makilala ko globally Ayun talaga yung goal Baga parang ma-showcase ko yung Filipino talent when it comes sa singing, sa entertainment, syempre. Ikaw ay minsan tumali na tanghali ng kampiyon ng GMA7. Yes po. Ano ang naging motivation mo para sumali sa patimpalak nito? Ako po, ang naging motivation ko lang nun para sa sarili ko Baga parang ako gusto ko makita yung sarili ko sa TV. Gusto ko pag sinerge ko yung pangalan ko sa YouTube, lalabas. Diba? Meron pong mga video na kumakanta ako. Ayun talagang gusto ko Baga, ang pinaka naging motivation ko nun talaga, gagawin ko to para sa sarili ko kasi ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kumbaga, more on exposure ka doon. Exposure po. Pero hindi kasama doon na pag nanalo kayong pera na mapapanood na. Hindi bonus na yun. Na lang po yun. Bonus na para sa iyo yun. Ang gusto mo is para makilala ka. Opo, makilala po. Yung talent ko po, yung kung ano po yung mabibigay ko sa kanila, kung ano yung may i-offer ko na talent. Kahit di na po ako, kahit yung talent ko na. Okay. Kumusta ang iyong karanasan sa patimpalak ng GMA7 na tanghali ng kampiyon? Pero ayun masaya po. Sobrang saya, sobrang fulfillment po ng pakiramdam. Kasi, kumbaga, pangarap siya Pangarap siya ng lahat Kumbaga parang, hindi madaling makapasok. Siyempre, kailangan matyaga ka sa pag-audition, sa biyahe, sa pila, pag-iintay. Kumbaga, sakripisyo din siya. Oras, pagod, puyat, pawis. Kumbaga, talagang lahat kailangan mong bigyan ng effort. Kaya sobrang grateful Pwede mo bang pakinggan ulit ang kwentong Filipino ng iyong piyesa na kinanta doon sa tanghali ng kampiyon? Hindi po. Binibini po ngayon pa ko dun Okay. Alam kong mahal mo na ako Kung ganon halika na tuwad lumayo Isayaw mo ako Sa gitna ng ulan, mahal ko Kapalit man ito'y buhay ko Gagawin ang lahat para sa'yo Alam kong mahal mo na rin ako Thank you po. Ganda ng boses mo, no? Thank you po. Parang, alam mo yung hindi ako maniniwala na wala kang karanasan sa pag-ibig kapag kumakanta ka ng mga kantang about pag-ibig. No? Parang gift ng Lord sa'yo yun. Yung hindi mo na kailangan maranasan ang mga malulungkot o masasaya kasi nabibigyan mo siya ng buhay, no? Joan, ano ang pinaka-tugatog na pangarap mo na nais mong marating sa mundo ng musika? Siguro ako po, alam mo hindi siya lang Baga gusto ko makilala ko globally Ayun talaga yung goal Baga parang ma-showcase ko yung Filipino talent when it comes sa singing, sa entertainment, syempre. Ayan, baga gusto kong pagyabang din sa kanila na yung mga Pilipino, ibang klase rin yung talent talaga. Diba? Sa iba't ibang klase ng Pilipino ngayon, ikaw ay may kantang ihahandog sa mga darating na buwan mula sa Mabuhay PH. Ito ay may titulong Alaala. Okay. Bago mo kami bigyan ng patikim sa kantang yan, ano ang pinaghugutan ng kantang to? Tulad ng iyong mga kapwa kasama sa Mabuhay PH, ano naman ang kwento ng kantang Alaala? Ako, nung pinasa sa akin siya ni Direk, naisip na alala ko agad yung yung first girlfriend ko talaga. Parang, parang para sa amin to Ganun na. Kasi yung story niya kasi, kumbaga yung lalaki doon, which is yung kumakanta nga, sabihin natin ako na. Kumbaga parang, hinahanap niya pa rin yung pagmamahal nung babae, nung iniwan siya, parang hinahanap niya pa din yung love, yung pag-aaruga, yung alaala,
na kung ano yung nangyari, kung ano yung nakaraan nila. Kumbaga parang ganun yung concept ni Direk. Kaya nung pinapakinggan ko siya, tsaka nung binabasa ko siya, parang okay Kaya sabi ko kay Direk, gawa ko dyan Direk kasi maano ko siya lalagyan ko siya ng emotion. Bago mo sa tinanggap, ikaw ba ay nagkaroon ng pagdidilay sa kantang to? Kasi medyo, hindi ko pa napapakinggan pero alaala isang ang dami niyang pinupuntahan ng kwento. Ikaw ba, hindi ka nagdalawang isip na tanggapin to nang ibigay sa iyo ni Direk? Ako po kasi, ang ginawa ko nung pagkapasa sa akin ni Direk, hindi ko natilignan muna yung lyrics, pati yung title. Kumbaga, ang ginagawa kasi ni Direk, mag-chat yun, tapos papasa niya muna yung pinakakanta lang. So, ang ginawa ko, pinakinggan ko muna. Tapos, yung narinig ko instrumental, sige, pwede, maganda. Tapos, nung pumasok na yung second verse, ay sabi ko, gusto ko to. Kasi, bukod sa message nung kanta, gusto ko siyang laruin, yung mismo kanta. Ang dami niyang pwedeng ilagay na flavors, ang dami niyang basta pwede ko siyang laruin talaga na malalabas ko yung singing style ko. Kaya ko siya tinanggap. Ayun yung mas malaking factor doon. Kumbaga yung message, pero mas naano ko siya, kaya ko siya tinanggap kasi ay ang ganda nito. Talagang yung lyrics, yung arrangement, ayun, kaya tinanggap ko agad siya. Kaya parang nakikita ko na gusto mong makilala sa mundo ng musika na iba. Opo. Ang estilo. Yes po. Hindi may own sound po. Diba? Okay. Pwede ba namin marinig dito sa kwentong Pilipino kahit lang kapiraso ng kantang Alaala? Sige po. Okay, pakinggan po natin. You want? Mga plano natin, nasaan na ba? Lahat ng pangarap napunta sa wala. Iba na ang may-ari ng iyong mga ngiti. Iba na ang sagot sa iyong mga dalangin. Ayun po. Okay. Yowan, kanta mo ay Alaala. Kung babalikan mo ang 10 taong gulang na Yowan, ano ang nais mong sabihin mo sa kanya? Siguro, eto na. Malayo na pero malayo pa. Ayun po ang gusto ko sabihin. Okay, Yowan. Ano ang iyong pinaniniwalaan kapag sumasapit ang Pasko? Siguro sa akin yung Pasko talaga is family. Yan, family talaga. Ayun ng the best pag Pasko. Tsaka syempre yung mga tanagama sila, friends. Ayun ba yung para sa akin yung Pasko po? Ayun, talaga. Okay, simula nung bata ka hanggang ngayon, ano ang hindi nagbabago sa konsepto mo ng pagdiriwang ng Pasko? Siguro kasi kami po, para sa amin yung Pasko talaga is nag-celebrate kami talagang para kay Lord talaga. Baga, ang pinaka-essence sa amin nun, birthday siya ni Cristo. Kasi syempre yung love, yung pagbibigayan, dapat araw-araw mong nagagawa yan sa kapwa mo. Lalo sa pamilya mo. Pero syempre, pag Pasko, ginigrab na rin namin yung chance na alam mo yung makapag-show ng love sa isa't isa. Syempre sa family namin, sa mga relatives pa namin. Kumaga, gathering na rin. Kita-kita na. So, ayun. Kaya masaya po yung Pasko talaga. gusto ko mag-Pasko. Diba? Merry Christmas sa iyo, Merry Christmas din po. And bago tayo magtapos, ano ang hiling ng puso mo ngayon? Alam ko na napakabata mo pa, marami ka pang lalakbayin sa mundo. Ano ang hiling ng isang batang Yowan ngayon sa Diyos? Yung nilalaman ng kanyang puso. Siguro ako po, ang nilalaman talaga ng puso ko ngayon, talaga yung makamit namin, lalo ng mga kapatid ko, ng pamilya ko, yung gusto namin buhay, yung pangarap namin. Kumbaga parang kaya kami nagsusumikap lahat kasi may goal kami. Kumbaga gusto namin maging stable na buhay. Kumbaga ginagawa namin lahat. Siyempre, binibigay ko kay Lord yun sa kung tingin niya right time na ba para sa akin, para sa amin. Iniwan ko pa rin sa kanya. Kumbaga siya pa rin bahala ron. Kumbaga kung kailan niya tingin na handa na kami. Ayun po. Okay. Yowan, ito, puso na puso, gaano mo kamahal ang nanay mo? Ay, sobrang mahal po, syempre. Kumbaga, syempre, siya po talaga yung kasama ko ever since. Hindi po kami nag-iwalay niyan eh. Kumbaga, lagi akong bit-bit niyan eh.
Ayun. Kaya sobrang mahal ko po yung Permato po. Okay. Yohan, bago ko tapusin ang mga ilang tanong ko sa iyo, nais kitang bigyan ng pagkakataon na mag-promote sa Kwentong Pilipino ng iyong mga social media account. Hello, Kwentong Pilipino. Ayan. And ako po si Yuan Fuerte, YUANFUERTE. And you can follow me through my social media accounts. Siyempre sa Facebook, TikTok, Instagram. Yuan Fuerte, sa lahat na po yun. And siyempre, follow nyo din po yung Mabuhay PH, Digital Network, Mabuhay PH Music, Jammers League, kasama ko si Ate Mavi doon. Yun, kaya sana supportahan nyo kami. And, ayun, sa mga, siyempre, update ko naman kayo sa social medias ko kung saan ako may event, saan ako may gig, kasi nagigig din po ako. Yeah. Kaya, ayun. Okay, anong nais mong sabihin kay Direk na nagbibigay sa iyo ngayon ng pagkakataon na pasukin ang mundo ng musika? Ako masabi ko kay Direk, lagi ko sinasabi sa kanya to na thank you Direk kasi ikaw ginamit ni Lord na instrumento para, alam mo yun, maging, ikaw yung nagbigay sa amin ng daan, ikaw yung ginamit niya para mapakita yung, kung ano meron kaming talent. Kaya sobrang thank you Direk. Ito Bill, may dalawa kong tanong bago natin tapusin ang panayam ko sa iyo. Ang sang Yuan ba ay handa ng umibig? Sa ngayon po, career talaga. Okay. Goal po. Good decision yan. Opo. Makapag-aantay ang pag-ibig, di ba? Makapag-aantay po. Pangalawang tanong ko sa iyo, handa ka na bang ngumiti sa gitna ng kasikatan sa mundo ng musika? Ready na. Okay, maraming salamat. Maraming salamat din po. Yohan, bibigyan ulit kita ng pagkakataon. Ano ang nais mong sabihin sa mga manonood kapag lumabas na ang kantang Alaala? Ayun, sana supportahan nyo. Siyempre, lalabas yan sa mga musical digital platforms, YouTube, Spotify, Apple Music, kaya sa lahat yan. Kaya sana supportahan nyo ko. And siyempre, yung mga kasama ko din sa Jammers League, siyempre, sana supportahan nyo kami. Yeah. Supportahan po natin, ha? Pati yung mga kasama niya, yes, siyempre po. Ryle. Si Ryle. Yes, yung I Love You Too. Yes, I Love You Too. Gab Rosales. Yes, Gab. Rosas na Puti. And si Ferdy. Yes, Ferdy. Ano po, may label ba? May label ba? And Alaala ni Yuan and si Mavi Tukuna. Diba? Tukuna. Yuan, maraming salamat. Maraming salamat din po. Sa pagtitiwala sa aming Kwentong Pilipino. Honor po. Maraming salamat. Hanggang dyan na lamang po ang aming panayam. Hanggang sa muli po sa paglalahad ng mga Kwentong Pilipino.